Sa mahabang kasaysayan ng Pilipinas, iilan lamang ang tunay na naging tulay sa pagitan ng kultura, pananampalataya at pambansang pamahalaan. Isa sa pinakamatibay na haligi nito ay si Haji Butu Abdul Baki, ang kauna-unahang Muslim na umupo sa Senado ng Pilipinas. Sa kanyang tinig, unang narinig sa pambansang entablado ang boses ng mga Moro. Ipinanganak si Haji Butu Abdul Baki noong ika-19th century sa Jolo, Sulu. Lumaki siya sa isang pamilyang may mataas na katayuan sa lipunan kung saan hinubog ang kanyang pagkatao sa ilalim ng Islamikong tradisyon at edukasyon. Bata pa lamang, nahasa na ang kanyang kakayahan sa pamumuno at pakikipag-ugnayan. Ang kanyang paglalakbay sa banal na lungsod ng Mecca ay nagpatibay sa kanyang pananampalataya at nagbigay sa kanya ng titulong Haji. Dumating ang pananakop ng mga Amerikano, isang yugto ng matinding pagbabago sa Mindanao at Sulu. Sa halip na tahasang lumaban, pinili ni Haji Butu ang masalimuot ngunit makapangyarihang landas ng diplomasya. Naging tagapayo siya sa mga Amerikanong opisyal ukol sa usaping Moro at nagsilbing kinatawan ng kanyang mga kababayan. Hinarap niya ang hamon ng pagtatanggol sa kultura at karapatan ng mga Muslim habang nakikipag-ugnayan sa kolonyal na pamahalaan. Ang pinakamataas na yugto ng kanyang buhay ay nang siya ay hirangin bilang miyembro ng Philippine Senate noong panahon ng Amerikano, ang unang Moro na nagkaroon ng ganitong posisyon. Sa Senado, ipinaglaban niya ang pagkilala at karapatan ng mga Muslim. Matapos ang kanyang pamumuno, sinundan ang kanyang yapak ng iba pang lider Moro na nagsilbi rin sa pambansang pamahalaan, tulad ni Domocao Alonto, isang kilalang senador at tagapagtaguyod ng edukasyon sa Mindanao. Mamintal A.J. Tamano, na naging senador at kilala sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa batas at Muslim affairs. At Santa Nina Rasul, ang kauna-unahang babaeng Muslim na senador sa Pilipinas na nagtaguyod ng karapatan ng kababaihan at edukasyon. Ang pamana ni Haji Butu Abdul Baki ay hindi natapos sa kanyang termino. Siya ang nagbukas ng pintuan para sa representasyon ng mga Moro sa pambansang antas. Ang kanyang mapayapang paraan ng pamumuno, talino sa diplomasya, at malasakit sa kanyang mga kababayan ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon. Hanggang ngayon, ang kanyang pangalan ay sumisimbolo sa pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Si Haji Butu Abdul Baki ay hindi lamang isang leader, siya ay isang daan, isang boses at isang pamana na patuloy na gumagabay sa hinaharap ng Mindanao at ng buong Pilipinas.